What is up guys? In this video, share ko kung bakit ko napiling kumuha ng Motorstar GPR 250. Watch till the end, baka nandito ang kailangan mong malaman bago ako kumuha ng GPR 250. Let's go! Disclaimer lang po, hindi ito actual review ng specs ng GPR 250. Ang mga isi-share ko ay about sa kung bakit ko napiling kumuha ng GPR. So, bakit nga ba? Maraming mas magandang specs, forma at brand ang available sa market. Pero ang number one reason kasi is budget. Sobrang abot kaya ng price ng Motorstar, being a China bike brand syempre. Parang Honda Click lang ang price niya, naka sports bike ka na, diba? So, let's talk about Motorstar muna at yung mga nauna kong motor. Hindi ito ang first time kong magkaroon ng Motorstar or ng motor in general. First bike ko is Motorstar Nices 110, then Motorstar Easy Ride 150, yung naunang version, then Click 125, at ngayon meron din akong Sniper 150 version 1, which is yun yung ginagamit ko for daily. Now, in terms of reliability, para sa akin okay naman ang Motorstar, lalo kung may alam ka sa pag-troubleshoot or pagkalikot ng motor. Papatagal mo talaga ang buhay ng kahit anong brand ng motor basta meron kang kahit papanong basic knowledge sa pagkumpone. Then, another reason is matagal ko na rin kasing gusto na ma-experience yung sports bike feel na di masyadong nakakompromise ang budget since di naman ako mapera and hindi ko pa pwedeng i-prioritize na mag 400cc or up sa ngayon. And aminan na natin, yung ganitong klase ng motor is hindi naman practical para sa iba't ibang gamit kagaya ng pang delivery or MC taxi. Kahit nga sa pang daily, hirap pa. So kung kukuha ka ng ganitong motor, not only GPR ha, but for any sports bike na din, dapat i-keep in mind mo yung mga consequences or limitations na mapaggagamitan mo ng motor mo para by the end of the day, hindi mo pagsisisihan or pagsasawahan agad yung bike na pinag-ipunan mo ng matagal. And in my case, dahil nga may Sniper naman ako na ginagamit ko pang daily, parang nagiging weekend bike ko na lang si GPR. Although ginagamit ko din siya minsan sa work, like mga 2 times or 3 times a week. From Bulacan to Pasig kasi yung biyahe ko, kaya hindi ko talaga siya kaya gawing daily. And in technical terms naman, like specs, yes, sobrang behind na ng GPR 250 sa ibang 150 or higher cc na sports bike. Since naka-carb pa rin siya, no ABS, no other special features, kumbaga raw bike talaga siya. At yun din naman yung isa sa mga reason sa pagkuha ko sa kanya. Kasi alam kong kaya ko i-take yung challenge na pagandahin siya, not only sa looks, but sa performance na din. And as I mentioned earlier, nagkaroon ako ng Nices 110. Kung familiar kayo doon, mukha siyang XRM. Then dahil sa hilig ko sa motor at pag-customize, nagawa ko siyang magmukhang parang Raider 150. From conversion to monoshock, conversion to clutch, disc brake, fairings, at iba pa hanggang naging kakaiba na talaga siya. This time naman, since meron na akong reliable na daily bike, naisipan ko kumuha ng GPR para gawing weekend bike naman or pang ride lang. Then as soon as pagkakuha ko nun sa casa, within a week, binaagad yung tsura niya. Gusto ko rin kasing maging kakaiba agad siya. Nag-decide din ako na gawin siyang Honda inspired since madami na masyadong Ducati concept. Well, hindi ko naman habol yung racing performance talaga. Gusto ko lang is yung maging smooth at yung parang di ko ma-feel na China bike yung dala ko. By this time, marami na akong napalitan at na-upgrade sa GPR 250 ko. At sobrang na-appreciate ko yung mga comments at compliments na natatanggap ko kapag nagpo-post ako sa social media. Nakita ko yung community at yung mga taong nangarap din
na makuha yung mga dream bike nila. Pati rin mga kapwa kong GPR owners na may tanong about sa parts, sa mga diskarte na ginagawa natin, kaya na-inspire din ako na gumawa na rin ng videos dito para ma-share ko yung journey sa pag-upgrade at mga rides na gagawin ko kasama ang aking GPR 250. And very soon gagawa ako ng videos about sa mga upgrades at review sa mga parts na kinabit natin. Dito ko muna tatapusin itong video guys, and see you sa next one. Ride safe and peace out.